hindi na ang Regional Trial Court ng Kapas sa Tarlac ang may hawak sa graft case ni dating Bamban Mayor Alice Guo. Alamin kung aling korte na ang may jurisdiksyon sa kaso. Sa ulat ni Daniel Manalastas. Nailipat na ang jurisdiksyon ng kaso ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Valenzuela Court mula sa Korte sa Kapas Tarlac. Pagbubunyag yan ni Senate Majority Leader Francis Tolentino. Naglabas ng warrant of arrest ang Kapas RTC laban kay Guo. Pero nanindigan ng senador na walang jurisdiksyon ang Kapas Court. Tama po yung ating sinabi na mali yung pag-assume ng jurisdiction ng Kapas Tarlac para walang impluensya si Alice Guo sa Tarlac Regional Trial Court ay ilipat sa Regional Trial Court ng Valenzuela. Pag mali po yung jurisdiction ng court, yung venue, sa isang criminal case, ay mali na po lahat yung gagawin. Kaya ang mangyayari po nun, maging yung warrant of arrest na in-issue, ay invalid po yun. Kasi walang jurisdiction yung court. Ayon sa mambabatas, sinukat niya ang pinakamalapit na judicial region at may ilang probinsya na hindi umano pwede ang kaso ni Guo dahil hindi rin pwede ang Pangasinan kasi na-involved nga yung allegedly boyfriend niya doon na mayor. So ang pinakamalapit ay Valenzuela. Ang Tarlac ay Region 3, hindi siya pwedeng sampahan doon dahil meron pa siyang impluensya. Lalong-lalo na dito sa sitwasyon ni Alice Guo. Sa isang pahayag, ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, nilinaw niyang walang request para ilipat ang venue ng kaso ni Alice Guo mula sa Kapas Regional Trial Court patungong Valenzuela RTC. At ang nangyaring paglipat sa Valenzuela RTC ay bunsod ng panuntunan ng Office of the Court Administrator. Ang ilang senador naman may pangalang pinalutang na pinaniniwalaan nilang big boss ng pogo sa bansa. Para sa akin, yung Duan Ren Wu na yan ang pinaka-notorious. No? Remember, he is a former police officer in China. Itong si Duan Ren Wu ay siya din yung sumundo sa kanila at nag-asikaso doon sa Batam, Indonesia, doon sa Jakarta, doon sa Singapore. Ito yung maraming tauhan ng military. Ito yung for me, ito yung most likely nagbabaston ng mga torture, kidnapping. Ang pinaniniwalaan yung big boss ng pogo sa bansa, si Duan Ren Wu. I believe so. And he's the one running the show in as far as yung pagiging notorious group na nandito sa Pilipinas. Parang siya yung big boss na kinatatakutan. Bukod sa binanggit ni Villanueva, maugong din ang pangalan ng isang Wang Ziyang. At kanina kinumpirma ng senador na naniniwala siya na ito ang nag-facilitate ng pagpuslit palabas ang bansa ni Guo. Si Wang Ziyang yung nag-facilitate, no? Siya yung sinasabing nasa Taiwan na ngayon, may kinikerry na 7 passports. Latest information sa akin, meron siyang 2 years old na anak na nandito. May asawa siya, yung asawa niya nandito pa rin. I think the 3rd wife or 4th wife yung nandito. Pero nang tanungin kung si Wang din ba ang sinulat ni Guo sa papel nang ipasulat sa kanya ng mga senador sa pagdinig ang nag-facilitate ng pagtakas nila. Hindi ko pwedeng confirm or deny no? But basta itong si Wang Ziyang, siya pa rin yung siya pa rin yung lumalabas from the very beginning na tumulong para tumakas itong si La alias Alice. In fact, talagang klarong-klarong ito yung primary major player na tumulong para tumakas si La alias Alice. Dahil sa pagbabago ng korte, sumulat na rin si Senator Risa Hontiveros sa Valenzuela RTC para hilingin ang pagharap ni Guo sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na itinakda sa September 17. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.